Inulit mo na lang? Inulit mo na lang? O, di ba? Saya lang. Kailangan ma-familiarize tayo niya sa Unbearable Channel. Maraming salamat kung sino man yung AI na yan. Ikaw talaga. Siguro ikaw yan, Don. Di ba? AI na pinag-usap. Hindi. Ako napareact din ako dito sa sa naging reaction ni Raymond Gutierrez, ang kakambal ni Richard Gutierrez, sa isang panayam kay Sara Labati na kung saan tinanong kay Sara kung may pagkakataon ba or siya ba yung tipo na humihingi ng tulong para sa suporta or sa whatsoever. Basta may ganong context na sinagot ito ni Sara na hindi siya nasanay or ayaw niyong umabot sa ganung point kasi nga parang sa mga previous experience yata niya may mga pangyayaring alam mo yon parang nang taliwas sa kanyang prinsipyo, something like that. Na wala namang pinatutungkulan, but syempre lahat in-assume na support ang pinag-uusapan, tapos yung tanong is parang leading doon sa naging relasyon nito kay Richard Gutierrez kung saan may dalawa silang anak. Napareact syempre si Raymond para sa kanyang kapatid dahil klinaro lang, again, ito na tayo doon sa lagi nating binabanggit na kailangan kasi pag may mga ganong issue, skandalo or controversial statements, kailangan may sasagot to clarify, to clear the air or whatsoever. Although again, base doon sa napanood nating panayam, wala namang nobody in particular, walang tinutukoy kung sino man, inassume na lang uli dahil syempre naman sa estado ni Sara Labati, may anak siya, tapos yung hindi stable ang trabaho niya, pero may kailangan siyang palakihin ng mga bata, ipag-aralin, etc., na alam naman nating lahat na supposedly hati sila or kahati nga niya ang ama ng mga bata na si Richard Gutierrez na alam naman natin super active at kilalang kilala pa sa industriya ng showbiz. So, yun na nga yung mga tinatawag natin sa filosofiya na na kahit hindi mo banggitin, pero yung association, the fact na merong ganung estado or situation, i-associate talaga doon. But then naging klaruhin natin na walang hindi binanggit si Richard Gutierrez doon or whoever. Pero ang tanong kasi very anong tawag doon? Ano ba tawag sa ganung tanong? Yung parang wala kang choice na may matatamaan ka at may masasagasaan ka kasi nga nandun ka sa ganung situation na dapat kang mag-provide at dapat arugain mo yung mga mahal mo sa buhay bilang ikaw yung mother. So, syempre, maunawaan din natin si Raymond Gutierrez. So, kaya nga sabi ko, gusto ko rin mag-react kasi naiintindihan ko siya bilang kapatid, lalo pat sinabi naman niya na kumbaga sa malis kasi, kumbaga sa mali siya, yung presence ng mali siya dun sa naging takbo ng interview, makikita mo talaga na parang ano bang gusto mo niyong palabasin or kasi may mga ibang interview kasi sa showbiz na parang na yung programa na mismo yung gustong maglagay sa bibig nung ini-interview niya ng gustong sabihin nila or gusto nilang ipanawagan or gawin nilang iskandalo para lang may pag-usapan na kontrobersiya. So, hindi man may mga netizen na binash dun si Raymond dahil sinabing bakit ikaw ang nagsasalita on behalf of your brother, samantalang dapat si Richard yun dahil siya yung tatay ng mga bata. Pero naiintindihan namin kasi siguro ayaw na lang patulan din ni Richard kasi nga hindi naman totoo na hindi nagpo-provide kasi ako naging close din ako diyan sa pamilya Gutierrez na yan. Alam kong talagang tinataguyod yan lalo na si Tita Annabel at Tito Eddie na talagang yung mga apo nila talagang pinapamper nila, ini-spoil nila yan. Hindi yun lang. But again naman din, in fairness naman dito kay Sara, wala naman binabanggit na anak ba yan, anak ni Richard or whatsoever. Pero dahil nga sa naging situation na siya yung dating asawa at may mga anak sila, nakukunek-kunek. And tama rin naman si Raymond na kailangan, naklaro sana yon nung nag-interview o nung production mismo or nung nagpapatakbo ng programa kasi sino pa ba naman at anong intensyon nila, anong layunin nila, palabasin yun para palabasin yun sa ganong klaseng panayam or interview. Ganun lang yun. Diba? So, tayo dito sa Unbearable Channel, hindi naman din tayo preacher rito, hindi nagtuturo, pero bilang tayo rin naman ay nag-aral
at naiintindihan natin yung daloy at proseso ng communication, kaya baga, may mensahe, may receiver, may feedback, may lesson, may kung ano pa man dyan, kailangan nag-a-align together yan. Whether positive yan or negative sa atin, ang importante na ipapahayag natin yung mensahe natin dahil may mga dapat i-correct, may mga dapat na ayusin, may mga babalangkasin tayo mga statements na ay parang hindi naman ganito yan, ganyan yan dapat. Mga ganung bagay lamang. Very technical at kumbaga sa pag-aaral simpleng bagay sa loob ng pamilya na may tatay, may nanay, ibang regulasyon ni tatay, ibang reglamento ni nanay, iba yung pakikisama ng mga kapatid. Pero lahat yan, dapat binabalanse. Ganun lang yon. O diba? Unbearable Channel, dito sa YouTube. Thank you very much. Lani, salamat. Marietta Green, thank you. Lolita de Dios Katsuki, thank you. Mama Sheikha Balrevilla, thank you. At lahat ng mga Oragon, UP Balon, ang mga UPCMC Alumni Association, at lahat ang Bistado, ang Bulgar, ang Hataw, ang Online Chronicle, o di ba ang Unbearable Channel, and soon, the Unbearable Show sa Abante Radio at sa Billionaire News Channel. Ambet Nabus, love you. May matiri at wisdom at hindi chararat lang. Usapang kapaan